Ano ka pa? Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain. Ni naman, kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Samantala tayo po ay sabayang napapanood sa ating pong live streaming sa FB at sa mga nanonood po ng ating palatuntunan. Sa gawing kanan po ng ating live stream, maaari po kayo magbigay ng inyong mga reaksyon sa ating pong chat room. At yan po'y babasahin natin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig po dito sa ating himpilan DWBL, ang numero po na maaari ninyong tawagan para sa inyong mga reaksyon ay 0915-7070625. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw!
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Hawak po muna kayo sa inyong mga upuan, no? Sa inyong mga kinauupuan. Kumapit po kayo mabuti. Dahil ito na po ang balita. Performance rating daw po ni Presidente Duterte ay umakyat sa 91%. 91%. Anak ka ng puro kayuhin. Ayan po mga kaibigan, tumahol na yung survey. At siyam daw po sa 10 Pilipino ay kumpiyansa sa performance ni Digongyo. Ito po'y sa gitna ng pandemya. Pero ito sinasabi na balak daw makipag-meeting ng gobyerno ng administrasyon ni Presidente Duterte sa Facebook, mga kaibigan, tungkol doon sa mga naipasara nilang fake accounts. Ba't makikipag-meeting? 91% na may meeting pa. Di nyo na kailangan yan, di ba? At sabi naman ng isang senador, meron daw sapat na mga ebidensya para kasuhan si Duque. Puro kayo daldal Ala naman kayong ginagawa. At sabi ng palasyo, panahon na raw ng bakasyon. Oras na raw para magbakasyon. Kayo nga inaantay namin magbakasyon habang buhay. At kanila pong hinihimok ang mga Pilipino na bumisita raw sa Boracay. Hayop sa mga hindi hayop itong mga... Ala na, di ba? Ala na nangyayari sa mga balita ngayon. Ganyan, pagkakontrolado na ang taong bayan, ano po, mga kaibigan. Naunahin natin pag-uusapan, siyempre, itong sinasabing, ang performance rating daw ni Presidente Duterte ayon sa isinagawang first major survey sa panahon ng pandemic. Talaga itong mga hayop na ito. Alam nyo, sinasabi ho ng False Asia Survey, itong tumaas ng 91% ang trust ang approval rating nito pong si Digongyo, mga kaibigan. Pero ito'y taliwas sa katotohanan. Alam niyo yung survey, fiction yan At yan po, mga kaibigan, matagal na, sa mga matagal nang nakikinig sa programa natin, ni minsan, hindi po ako naniwala sa survey na yan. Pulse Asia, SWS, pagdating sa politika, mga kaibigan, ang survey sa politika, hindi dapat pinapaniwalaan yan. Sapagkat, yung mga survey na yan, unang-una, ano ba yan? Negosyo yan Hindi ho yan libre, mga kaibigan. Pangalawa, sabi ko nga sa inyo, pag balik ta rin man natin ang mundo, walang mailalabas na yung yung basihan kung paano sila
nakapagsagawa ng survey. Bueno, basahin muna natin ang balita, ano po. Ayon dito sa ginawa daw nilang survey, itong kahayupang ito, mga kaibigan, ng Pulse Asia, ang performance rating daw ni Presidente Duterte ay tumaas sa 91% at nakakuha ng pinakamataas. Ito yung pinakamataas niyang nakuha. Sa unang major nationwide survey. Major nationwide survey, ano po Di ba meron tayong quarantine? Paano sila nag-survey? Paano silang gumala? Mga kaibigan, doon pa lang hindi na makatotohanan Ano yun? Nag-request ng quarantine pass? Nationwide Di ba? Iba-iba May lugar na mahigpit, merong hindi mahigpit, di ba? Paano kayo nag-survey? Ngayon, sabi ho nitong palsipikadong survey, dati naman palsipikado, kaya unahin ko na munang banggitin. Sa mga dati nang nakikinig at sumusubaybay sa programa natin, kayo na po makapagsasabi na ni minsan, hindi po ako nainganyo nitong survey at ako nagsasabi sa inyo, kahit merong eleksyon, lalo na pag may eleksyon, huwag kayong magbabase sa survey. Sapagkat isa lang ang purpose nitong survey, yung linlangin ang publiko sa katotohanan. At bali ba, siyempre, very welcome ang ganitong klase ng survey doon sa napapaboran. Di ba? Pag hindi pabor sa kanila ang survey, galit sila yan, pansinin nyo Pagka pabor sa kanila ang survey, ipagwawagwagan nila yan, mga kaibigan. Ngayon, ang pinakamalupit nito, paano man paniniwalaan ito? Dapat, kundi gago itong administrasyon ni Digong nyo, mga kaibigan, dapat sila unang hindi maniwala dyan maliban na, binayaran talaga nila yan. Kasi, paano ka magsasurvey kung wala nagbayad sa'yo? Ngayon, dapat itong gobyerno o administrasyon ni Digong nyo, ang unang hindi dapat maniwala dito sa survey. Inuuto ka, niloloko ka, ginagawa kang baliw, mongoloid. Alam nyo kung bakit? Ito rin Pulse Asia na to, tsaka yung SWS, isa lang naman yan Nag-ano lang yan Nagbukod lang ng kumpanya, pero mga nasa likod niyan, iisa rin. Sila rin yan. Itong Pulse Asia at yung SWS, mga kaibigan, yan na nagsabi noong 20 election, sa lahat ng survey na inilabas nila, wala si Digong sa mananalo. Hindi ba? Dahil kulelat siya. Siya pinakahuli. Ba't kayo naniwala ngayon? Di ba? Dapat hindi kayo naniwala dyan Di ba gago ito mga kaibigan? Ba't ka nanalo? Sabi ng Pulse Asia nung bago mag-eleksyon hanggang isang araw na lang eleksyon ikaw ang kulelat di ba? Paano? Tsaka sino loko-loko? Maniniwalang 91%. Ano yan? Mga kaibigan, ang katarantaduhan yan. Kaya kita ninyo ngayon, ano sinasabi natin sa umpisa pa lang, dati pa, matagal nang ilang eleksyon na nagdadaan. Sinasabi natin, huwag kayong maniniwala sa survey kahit ang survey ay pabor sa kursunada mong iboto. Bakit?
Nagkakapera yan eh. Mga kaibigan eh, negosyo yan eh. Hindi naman sila kailangan eh. Sabi nga natin, ang dapat, yung political survey, pinagbabawal yan. Lalo na, dapat 2 taon bago mag-eleksyon, ipagbawal na yan. Ha? Kasi po, yan ay nakapanloloko ng tao. So, ibig sabihin, kung panloloko yung survey nila noong 2016, dahil kulelat si Digongyo doon sa survey, siya pinakakulelat. Ha? Mga kaibigan, abay dapat niyong murahin niyang Pulse Asia. Hindi ba? Kasi nanloloko eh. Kung nanloloko sila noon, nanloloko rin sila ngayon. Ibig sabihin, nanloko ka minsan, wala ka ng credibility. Eh ito kahit na walang bumabatikos dito sa Pulse Asia, sa mga survey ng SWS, yung mga hinduropot na yan, eh tayo lang ang matyagaryan eh, na nagmumulat sa tao eh, na wag ninyong paniniwalaan yan. Lalo na tuwing merong eleksyon at kahit yung resulta ng survey na kanilang inilalabas ay pabor pa sa kursunada mong iboto. Bakit? Wala ka nang pakialam doon sapagkat ang dapat mong pagbasihan sa pagboto, kaya natin sinasabi yun, ay hindi yung survey. Ha? Ano dapat pagbasihan sa pagpili ng kandidato? Eh yung track record ng kandidato. Yung mabuting track record. Eh pero pag pumili ka, 2 lang naman yan eh, masama at mabuti. Kung ang record, mga background, pinaka-background ng isang kandidato bago siya tumakbo doon sa eleksyon na kakandidato siya. Ano ba siya dati? Oh, tignan ninyo yung nakaraan niya. Halimbawa, katulad ni Erap. Si Erap, nung kumandidato sa Maynila, saan nagbase kayo? Saan nagbase yung mga kandidato? Ginagamit yan talaga, ginagahasa ng mga kandidato, binabayaran yan. Prostitute yan eh. Yang mga survey. Ha? Mas malamang nga lang sa kanila, mas marangal nga lang sa kanila, yung tunay na prostitute. Pero ito mga prostitute na talagang hayop, mga kaibigan. Sipin ninyo, kapalit ng halaga, kinukompormisyo yung bansa. Eh wala naman silang papel eh. Bakit sila ginagamit ng mga politiko? Kahit mabaho. Tingnan ninyo si Erap. Isipin mo, kung walang survey, siguro, hindi na makakabalik si Erap sa politika noon eh. Noong 2013 ba yun? 2013? Hindi na sana nakabalik ang animal na yan. Isipin mo, convicted plunderer ng hayop, mga kaibigan, napatunayan na hatulang ng dambong, pagkatapos nanalo, bakit? Ang survey ang ginamit eh. Si Isko Moreno, survey din ang ginamit. Mga kaibigan, akalain ninyo. Ngayon, ito. Kayong mga, isipin ninyo, ang tagal na panahon. Pinapaliwanag natin ang survey kung bakit hindi dapat paniwalaan. Isipin ninyo, sigurado ko, ngayon lang, maraming matatauhan sa inilabas na resulta nitong Pulse Asia ngayon. Ngayon lang maraming matatauhan sa survey na matagal na nating inuukil-kil sa programa natin para maintindihan ng Pilipino na simpleng paliwanag lang. Unang-una, paano ka nag-survey? Yun lang eh.
para hindi na ninyo paniwalaan eh. Paano nyo isinagawa ang survey? Ang sabi nila, at random nagtatanong sila. Saan kayo nagtanong? Ilan ang tinanong? Una, ilan ba tinanong nilang lumalabas dito? Ito, nationwide daw pero hindi natin alam kung ilan ang tinanong nila rito. Ilang tao? Ito, nasabi nila, ang mataas daw na ay pinakikita ang pagtaas ng 11% ay sa hanay ng mga pinakamahihirap. Dapat kung ako gagawa ng istorya nito, ang pamagat na isusulat ko, mga Pilipino sadista. Di ba? O kaya, sadista ba ang mga Pilipino? Ayan po, mga kaibigan. Katakot-takot na kalupitan ang ginawa nito laban sa mahihirap. Akalain mo, nag-91%. Tumaas pa ng 11%. Hindi ba kagaguhan yan? Sino ba tinanong nyo sa survey, mga Mongoloid? Hayop kayo? Anong survey? Isipin ninyo Simple-simpleng paliwanag. Ako, sa sarili ko, ilang taon na ako ngayon? Senior citizen. Ako'y merong mga kapatid. May magulang. May mga kamag-anak, di ba? May pinsan-pinsan. Ako'y merong mga kaibigan. Di ba? At yung kaibigan ko, may mga kaibigan. Yung lahat ng kamag-anak ko, may mga kaibigan din. Ang dami na nun. Di ba? Nag-multiply na yun sa dami nun. Ni isa. Mga kaibigan, sa tanang buhay ko, wala pa nakapagsabi sa akin na sila na-survey. Natanong sa survey. Kayo, ganun din ba? O merong natanong sa inyo? Sige nga. Mga kaibigan, yung kakilala mo na lang, kakilala ng kakilala mo, ipagtanong nyo. Kayo ba natanong sa survey ng SWS at Pulse Asia? Ano pa ebidensyang hindi totoo yan? At walang makapagsasabi sa inyo na sila na survey. At ang mga kakilala natin, kamag-anak natin, nasa malalayo yan, Nasa malalayo. Doon sa lugar nila. Sa lugar ba nila? Sa lugar natin? Sa lugar ninyo? Kayo ba may nakita naglakad dyan? Naka-uniforme? SWS? Pulse Asia? May ID? Pulse Asia? Meron ba kayo nakita niyan? Nag-survey niyan? Mga kaibigan? Wala eh. Sa tanang buhay, sa tanang buhay natin lahat, mga kaibigan. Paano nila ginawa yan? Kahindutan lang yan mga kaibigan Negosyo nila yan Panlilin lang. Kasi nga, ang survey, ginagamit na instrumento sa panloloko para makakuha ng paniwala sa publiko, lalo na tuwing eleksyon. Ang pwede mong pagbasihan lang na survey, katulad sa radyo, sa amin may mga nagsasurvey ng mga programa at himpilan ng radyo. May mga oras yun May mga oras. Halimbawa, katulad nitong oras natin, alam ba ninyo sa radyo, patay na oras ito sa survey ng mga advertiser. Sino yung mga advertiser? Yan yung mga produkto. Yung mga produktong nabibili, ibinebenta. Ang nagpapasurvey, itong mga kumpanya
ng public nagbebenta ng mga kung ano-anong produkto. Yung mga nag-a-advertise sa mga telebisyon, sa radyo. So, merong kumpanya na kinukomisyon nila. Ibig sabihin, babayaran mo yun pag kinumisyon mo. Ha? Oh, magsasarvey yan. Mas kapani-paniwala yung survey nun. Mga kaibigan, halimbawa, katulad nitong oras natin, ako lang po naniniwala na na ang radio station ngayon, kasi may tinatawag na prime time sa radyo. Halimbawa, umaga, di ba? Prime time yun kung tawagin. Nung araw yun. Pero ako, since hindi pa, wala pang 20. Ano ba yung kauupo ni ano nun? Ni Gloriang Makapal ang Apog Arroyo, mga kaibigan. Na sandali ako nag-broadcast doon sa isang government station. Pinili kong oras, itong gantong oras, gabi. Alas 12 pa nga ng hating gabi. Ngayon, doon ako nagsimula tuwing magpoprograma ako kahit siyang himpilan, ay pinipili ko na tong oras na ito. Gantong oras. Hanggang sa naimbento yung internet, di ba? Ngayon, mga kaibigan, ako lang ang naniniwala sa radyo. Hindi naman sa ano pa man. Pero yun ang paniwala ko eh. Wala na hong prime time ngayon sa radyo. Kaya nakita ninyo, nung nandoon tayo sa isang himpilan, hindi itong pinanggalingan ko ngayon, yung malaking himpilan na pinanggalingan ko. Mga kaibigan, nung nandun ako, hating gabi, programa ko, alas 12. Pero uso na kasi yung nauso yung live streaming. Merong una, audio streaming. Doon na nabuo ang aking paniwala na dahil sa invention na yan, wala nang prime time. At hindi ako nagkamali. Yung impila na yon, dumami tagapakinig doon sa oras ko na yon. At merong isang mataas na opisyal ng gobyerno, pinatawag ako. Sabi niya, alam mo ba, ang rating ng programa mo, base dito sa survey. Ang survey na pinakita sa akin, survey ito ng mga para sa produkto, hindi ito para sa politika. Survey nila sa mga impila ng radyo. Alam nyo, yung programa ko, hindi sa pagyayabang, 2 digits. Nilagpasan ko yung mga higanting impilan. Yung oras na yun. Yung oras lang na yun. Sa survey. Mga kaibigan. Walang nakapantay man lang eh. Bakit? Yung mga sumusunod, walang naka 2 digits. Point something lang sila. Kumpara dun sa programa ko. Pinakita yan sa akin Nakalimutan ko pangalan no, sikat na kwan yun survey company para sa mga produkto yan, advertisers. Mga kaibigan. Etong bago tayo makabalik dito ngayon sa impilang ito, yung pinanggalingan natin, wala nakikinig dun Alam niyo ba, yun din ang ginamit na survey. Yung kopya nun, nakakuha ako ng kopya, ipinost ko pa nga dito sa Facebook hindi ba nasa mga pang-8? Umabot sa pang-8 na dati wala nakikinig. Basura yun Yung impila na pinanggalingan natin. Etong ginagamit kong ito, mixer, ubod na yaman yun sira-sira yung mixer dun Yung lamesa lang doon, puro biyak-biyak Mga kaibigan
Isipin ninyo, talunin niya yung sinasabi kong dati kong himpilang malaki na nakaka 2 digits sa kuron. Sa survey, yung programa ko. Eto, sa pangkalahatan, yung pinanggalingan natin himpila, akalain mo, pumasok sa number 8, samantalang yung pinanggalingan kong malaki, pang-15 yata, pang-13, ang lakas na himpilan. Oh, mga kaibigan. So, makikita ninyo, ang survey kung totoo hindi. Tsaka yung survey ng mga produkto, yun, nakakakita kayo nun, di ba? May kakatok, survey lang, oh, di ba? May dalang produkto. Oh, mga kaibigan. Pero itong Pulse Asia at saka itong SWS, ni minsan sa tanambuhay ko, kahit kayo, wala naman kayo nakitang nag-survey niyan eh. Oh, kaya tayo, ito, ginagamit nito ang publiko eh. Kumikita sila sa panloloko sa publiko, pinalilitaw nilang yung ginawa nilang survey, kinuha nila sa atin. Tayo yung publiko eh. Di ba dapat magalit tayo? Hayop kayo. Bakit mo palalabasing 91 yan? Ba't di mo pa ginawang 100? Mga indot mga walang iya kayo. Di ba? Manloloko na rin lang kayo. Di sana sinabi niya 100. 91 daw. Ano? Anak, mga kaibigan, oo. Anak po, anak ka ng po, anak ka ng po, anak ka ng po. 91% mga kaibigan. Sipin ninyong kagaguhan yan. Ang tanong dyan magkano binayad nyo? Di ba? Kasi ang survey firm ang survey, political survey, hindi pwede yung libre yan. May nag-commission. At hindi pa nangyari sa survey nila na yung nagbayad sa kanila ay nangulelat sa survey nila. Mga kaibigan, halimbawa ako, sino man sa atin magpa-survey dyan, kahit hindi ka kakandidato, sasabihin niyan, lakas mo eh. Kasi binayaran mo sila eh. Ito pa example. Pinagtawanan namin yan. Kasama ko pa sila Peter eh. Nung bago yung 2019 election, akalain ninyo, para makapangwarta itong survey firm, wala pa dapat survey dahil wala pa naman mga lumilitaw na kandidato, di ba? Matagal pa ang eleksyon eh. Bago yung 2019 matagal pa. Hindi ko maalaman 2019 o 2016. May nilabas silang mga pangalan na line up sa senatorial. Akalain ninyo sinama doon yung mga kakilala namin na tao na tuwing eleksyon yung kumakandidato. Kung tawagin nga yun ng iba for the funds of it. Para daw sa pondo. Yung iba naman, sakit na nila yon. Basta may eleksyon, kakandidato sila. Para bang mamamatay pag hindi sila nakapag-file ng candidacy. Para bang katapusan na ng mundo nila yon. Ugali na, gano'n, bisyo na. Yung pagtakbo. Ngayon, mga kaibigan, akalain ninyo, sila mga inilabas na nangunguna sa survey ng mga hayop na itong SWS tsaka Pulse Asia na ito. Antayin nyo sa SWS, baka maglabas din. Kasi pag naglabas to, maglalabas din yun Paano nga, isa lang yan Kambal na hayop yan Yang
SWS tsaka Pulse Asia na yan. Eh, ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon na lagi nating binabati ko siyang katarantaduhang yan ng survey, tila ngayon lang mamumulat sa katotohanan ang marami nating kababayan. Hindi ba? Sino maniniwala dyan? 91%. At ito ay survey nila doon sa Kwana, nilabas daw nila no Monday, ang performance rating daw na ay umakyat ng 4% mula sa 87% nung December. Ngayon kumpara dun sa December. At ayon dito, 5% ang disapprove kay Duterte, hindi sang-ayon, at 5% lang. Simo 10% lang. Ang hindi kasali na 5% lang ang disapprove, ang kontra. Ang hindi believe, mga kaibigan, di ba? Hindi naniniwala. 5%. Ang konti ko naman. Mga kaibigan, ang konti naman pala ng katulad ko. Baka naman nag-iisa na lang ako rito. At hindi na rin kayo kasaling mga nanonood at nakikinig dito sa programa natin. Tila puwera na tayo Mga kaibigan, hindi na ba tayo mamamayan dito sa Pilipinas? Mga kaibigan? Dahil di tayo kasali rito sa gagong ito, sa mga gagong ito. Dahil ito'y hindi totoo. Wala talagang taong ito na sinarvey, mga kaibigan. Ngayon, tumaas din daw ang rating sa Southeast Asia, kahit daw ang Pilipinas ay worst performing country sa Asia. Pinakamasama ang Pilipinas, worse, di ba? Southeast Asia's worst performing country na walang accomplishment, walang achievement. Bagsak. Mga kaibigan, pagkatapos, mataas ang rating. Ito daw, ay natapos nung kanilang survey nung September 20. Hanggang doon nila yung sinagawa. Noong panahon na yon, meron na tayong 286,000 na kaso ng COVID-19. At itong number na ito, o bilang nito, tumaas na noong linggo lang. Umabot na po sa 322,000 ang kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Tumaas ang rating. Walang nakakakuha ng ayuda. Tumaas ang rating. Mga kaibigan, dumami walang hanap buhay na walang naibibigay na trabaho ang gobyerno. Mabuti pa sa Incheck, mayroong naibibigay. Negosyo, trabaho. Sa Pilipino, walang maibigay At inaalisan pa ng trabaho. Kalahin mo tumaas ang rating nito. Bay mga gago, no ha? Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Anong katarantaduhan niya? Magkano binayad niya? Wala nito. Ibig sabihin, nag-suicide na tong Pulse Asia na ito. At dahil dyan, di siyempre mamumulat na sana kayo ngayon. Di ba? Sana. Hari nawa. Dito sa, kahit kayo'y, pro-administration kayo, lalo na kayong mga ngayon, nasa panig ng oposisyon o kaya ay wala na, nabantad na
sa administrasyong ito. Hindi na kayo sang-ayon dito. Mas lalo kayong hindi dapat maniwala. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Ang tama, noon, ngayon tama pa rin yun. Ang mali, noon, ngayon mali pa rin yun. Ang tama, kailanman tama, tama yan. Ang mali, kailanman mali yan. Ha? At, mga kaibigan, kahit na pumabor pa sa gusto ninyo, yun ang ibig ko sabihin eh. Mapabor man sa gusto ninyong makitang mataas ang rating, wag kayo maniwala. Isipin mo, eto mukhang may niluluto rito para magmukhang makatotohanan. Ano ba sabi nating paliwanag natin sa survey? Dati na nating sinasabi na yung survey ginagamit na elemento para mapalitaw kung sino na mananalo sa eleksyon. Ibig sabihin, isa yan sa mga magkakasabwat para maglabas ng resulta sa eleksyon na hindi totoo. Noong nakaraang eleksyon, tiyak na hindi kayo naniniwalang nanalo si Bongo, si De La Rosa. Sino pa? Marami pa. Pero unang-una na yung dalawang yun, na siguradong hindi kayo naniniwalang nanalo yan. Mga kaibigan, marami sa atin. Ngayon, bakit sila nanalo? Matagal na natin pinaliliwanag yan. Ang conspiracy ganito. Survey. Media. Malalaking media to Pangatlo, syempre ang main dyan yung Comelec at Smartmatic. Pati yung PPCRB. Yan. Yan limang yan. Magkakasabwat yan. Tandaan ninyo yan. Kung sino ang lalabas sa eleksyon, mga kaibigan, gusto mo manalo sa eleksyon, kailangan gastusan mo ang survey. Para yung survey, lagi kang lumitaw na mataas ka ron. Pero ilang beses ko rin patutunayan sa inyo na hindi totoo ang eleksyon tsaka yung survey. Kaya kailangan nila ang survey para ma-justify ng PPCRB at ng Comelec yung mga kandidato na mananalo na naglagay sa kanila. May lagayan yan PPCRB at saka yung Comelec. Mga kaibigan, natuklasan na natin lahat yan dito sa sa nakaraang 2019 election. Ito ulitin ko lang. Halimbawa, yung naging top 5 sa survey nitong 2019 election, babanggitin ko mga nangunguna dyan. Grace po, nag-aaway, tsaka Bilyar, di ba, sa una. At ikalawang pwesto. Sino pa? Number 5, si Lito Lapid. Survey, Umpisa hanggang sa hanggang sa araw ng eleksyon. Ang problema ito hindi nila maipapaliwanag. Ang explanation nila nung una, bakit si Lito Lapid ay nasa Magic 5? Yun ang tanong Di ba katatalo lang ni Lito Lapid nung 2016, natalo yan tumakbong mayor sa Angeles. Talo yan Pagkatapos ng kanyang termino sa Senado, natalo yan sa Angeles City. Ngayon, noong 2019, kumandidato siya na senador.
Tapos, nasa Magic 5 siya lagi. Pagkatapos ito. Ang paliwanag nila sa mga nagtatanong, bakit pumasok si Lito Lapid doon? Wala na yan eh. Mayor nga, natalo yan eh. Ang liit-liit nung tinakbuhan yan eh. Sa Angeles eh. Akalain mo nasa Magic 5? At saka alam naman ninyo, ang kakayahan ni Lito Lapid, walang kakayahan. Di ba? Yung kakayahan, walang kakayahan. Ngayon, hanggang sa final na mga survey, nasa number 5 siya. Ilang buwan yun bago mag-eleksyon. Number 5. Ibig sabihin, wala pa yung decision ng isang religious organization na pumipili ng kandidatong iboboto. Di ba? Wala pa yun, Wala pa yun. Sa madalit sabi, nilalabas kasi yun pag malapit na eleksyon. Di ba? Malapit na yung araw ng eleksyon. Lumabas yung desisyon. Pagkatapos ng bilangan, pang ilan si Lito Lapid? Tanong ko sa inyo. Pang number 8 or 9. Pababa na. From 8, pababa na siya, di ba? Nandun na siya sa 8 o pababa ron. Paano nangyari yun? Samantalang kasama siya sa ibinoto. Di ba dapat ang tendency niya, tumaas siya? Di ba? Katulad si Villar at Grace po. Mga kaibigan. Di ba? Nanatili sila sa number 1 and 2. Tapos si Lito Lapid, nalaglag from 5. Pagkatapos ng eleksyon, nalaglag sa 8. O pababa pa, hindi ko na matandaan kung 8, 9, 10 siya eh. Ganyan, 8, 9 eh. Ganon eh. Hindi ko na matandaan. Pero dapat, ang tendency niya, nung napagpasyahan siya ang kasama sa mga lineup ng senatorial, di ba dapat tumaas siya? Kasi nung ginagawa yung survey, wala pa yung botong yun, hindi pa kasama yung botong yun. Hindi ba? Ano katunayan? Ito. Yung anak niya, tumakbong mayor. Napakaliit na bayan yun. Sa Porac, Pampanga. Natalo. Di ba, ang sabi nilang factor ni Lito Lapid daw, kaya siya nandun sa Magic 5 nung una, dahil sa ang probinsyano. Di ba? Bakit natalo yung anak niya? Kasali rin yun sa kasama niya yun. Doon sa ang probinsyano. Bakit natalo? Di ba dapat pareho silang nanalo? Si Edo Manzano, natalo sa San Juan. Probinsyano rin yun, di ba? Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Ang laking katarantaduhan. Sa madalit sabi, magkakasabwa talaga yan. Smartmatic, Comelec, ang mag-uumpisa ng pagpatakbo ng eleksyon, survey. Lahat yan, nakakapera yan. Pag hindi ka kasali dyan sa mafia, hindi ka lalabas na mananalo. Hindi ka nila palalabasing mananalo. Kahit meron silang totoong survey na ginawa halimbawa, at hindi hindi ka nanguna ron, itatago nila yun. Mga kaibigan, walang lumalabas na totoong survey. Lalo na sa eleksyon. So, krimen ito, mga kaibigan.
ito'y isang malaking krimen laban sa sambayanang Pilipino. Kaya dapat, kung meron dapat ipagbawal, yan survey. Lalo na sa eleksyon. Mga kaibigan, sa politika. Hindi pwede yan. At wag na wag kayong maniniwala kahit kailanman. Isipin mo, ang pinalabas ditong, ito abangan natin. Meron tong pinaplano sila. 91%. Di ba mataas din sa survey si Soto? Si Cayetano? Mataas pa kay Leni Robredo at saka yung Supreme Court Chief Justice Supreme Court ano pakialam nun sa survey? Ba't sinasurvey mo yun? Hindi ba yan ang mga pag nagsabuatan niyang Senado, Kongreso, Kamara, Malacanang at saka ang Supreme Court, tapos na ang laban. Yung survey na yan, pinapakita na merong malaking sabuatan. Tapos 50% lang, mas tinalo pa ni Soto at saka ni Cayetano, si Vice President Robredo. May kaldero ba si Vice President Leni Robredo? Na kung ilang milyon? Mga kaibigan? May pork barrel ba si Vice President Leni Robredo? Bakit mas mataas sa kanya si Soto? Wala namang ginagawa yan. Si Leni Robredo, ang daming ginagawa. Mga kaibigan, tsaka wala namang masamang ginagawa. Hindi ba? Puro pagtulong lang. Dito sa panahon ng pandemya, pinag-uusapan natin. Diyan sa mga etong si Cayetano, walang ginagawa kundi magmanipula. Mataas ka pa kay Robredo. Bakit? Alam ba ninyo yung away sa Kongreso? Kayo maniwala dyan. Yan away nila Sara Duterte. Labanan ni Sara Duterte tsaka ni Cayetano. Dahil si Velasco, bata naman ni Sara Duterte. Hindi ba? Pinlalabas ni Cayetano, kaya niyan labanan daw yung anak ng amo niya. Di ba? Kasi gustong makontrol ni Sara Duterte yung kamera. Mga kaibigan. Lalabas din yan. Malalaman din ng tao yan. Yung bahong yan. Akala niyo ba Velasco, Cayetano naglalaban? Hindi. Sino nasa likod ni Velasco? Si Sara Duterte. Doon daw siya sip-sip kay Sara. Pareho lang naman yan mga kaibigan Kaya ang abangan ninyo, merong niluluto yan. Ito na, ginamit, parang eleksyon, ginamit yung survey. 91%? Ano yun? Wala pa kami nakitang ganun. Yan ang survey na walang kahihiyan. At ito, dito na magtatapos ito na ending ng matagal na panloloko na ng Pulse Asia at saka ng ng SWS. Alam nyo, may kasalanan dyan itong mga media. Hindi sila ngayon makabanat. Ang banat nila rito is medyo hindi halata. Ang banat nila sa Pulse Asia ngayon. Bakit? Nagpagamit din kayo Ako matagal ko nang sinasabi, hindi dapat paniwalaan yan kayo, nakikinabang kayo. Kasi ganito yan Halimbawa, ako politiko. Nagpa-survey ako. Ang maglalabas niya sa periodiko, hindi naman yung Pulse Asia doon sa resulta ng survey. Yung politiko. So, in this case, sa kasong ito ng
91% ni Presidente Duterte, nagpalabas niya ang PCOO. Di ba? Nagbayad dyan, PCOO. Ultimo nga yung mga troll kasi nawala yung troll, di ba? Doon sila ngayon na na paralyze Kasi magkakahalataan na wala nang suporta si Digong nyo. Kaya, ang ipinalit nila ngayon, itong survey. Para mapaniwala ang international community na may suporta pa siya ng publiko. Kinasangkapan ngayon survey dahil wala na silang Facebook. Mga kaibigan, tinanggal na yung matagal ng panloloko sa Facebook. Puro troll lang pala yun. Puro fake account lang pala yun. Mga kaibigan. So, dito sila ngayon bumabawi para hindi mahalata ng publiko na wala na silang suporta. Wala na, tumamlay na yung di ba? Yung mga troll sa Isipin mo kung yung binabayaran. How much more itong survey? Di ba? Mga kaibigan. Ganun ho yan Nung panahon na kumandidato si Manny Villar na presidente, alam ba ninyo, lahat ng gustong mag-survey, yun ang mga kumita kay Villar noon. Survey dito, survey doon. Alam ba ninyo, ang survey ni Villar, matagal nang tapos. Nakalagay lang sa isang maleta. Linggo-linggo, nilalabas nila yung survey. Lalo na kapag merong balita na magpapalakas sa ibang kandidato, ilalabas ang survey sa media. Siyempre, babayaran yung media. Ito ang resulta ng survey. Para sa petsang ganito. Pero matagal lang ginawa yung survey na yun. Intindihan niyo ba? Matagal na. Kukunin lang sa maleta. May issue si ganon. Malaking. Ito labas nyo. Para matabunan yung issue niya. Para ang pag-usapan ako. May paninira. Labas ito survey. Para mabaliwala yung paninira. Mataas pa rin ako sa survey. Inipo na ho yun. Matagal na nakapile. Ilang buwan nang tapos lahat yun. Bayad na lahat yun Nagbayad na sila ng lamsam Yun ang survey. Yan ang hindi alam ng publiko. Halimbawa ako, binayaran ko yung survey ngayon. Wala naman kasing eleksyon, di ba? Wala pang eleksyon. Ngayon, isipin ninyo, 2020. Susunod, 2022. Halimbawa, tatakbo ako sa 2022. Gago naman ako kung magpapasurvey ako ngayon, di ba? Pag malapit na, yung sa isang taon, pwede na. Di ba? 2021. Umpisahan ko na. Mamili ng survey. Babayaran ko na yung survey. Ito survey mo. Sige. Ano ka? 60% ka na. Tatago ko na. Ito bayad. Tatago ko yun. File. Tsaka ako ilalabas yun, hindi ngayon. Mga kaibigan, ganun ang survey. Ini-imbak yung resulta. Ganun ang nangyari kay Villar. Pero pagdating ng eleksyon, wala rin. Bakit si Duterte, si Digong nyo nun? Laging kulelat. Kami lang ang nagsasabi sa programa namin, yan ang mananalo. Nanalo Pero sa survey ng SWS at ng Pulse Asia, lagapak, di ba? Kulelat. Yun ang mga katotohanan hindi, hindi totoo yung survey. Sipin ninyo yan. Mga kaibigan. At salamat na lang, dumating itong oras na ito. Nagpapasalamat din tayo sa administrasyon na nagbayad
para palabasin silang 91% sa survey kasi ito magpapatunay sa mga matagal na nating sinasabi na hindi dapat paniwalaan ang survey dahil hindi totoo yan. Yan ay para makumbinsi lang ang isip ng mga Pilipino. Kita ninyo, wala na mga balita ngayon. Sila na lang ang pag-uusapan nyo. Wala ka nang ibang pag-uusapan politiko, kundi sila. Si Vice President Leni Robredo nga, kaya nila ginaganyan yung sinisiraan. Ayan, sila rin na nagpalabas. Palabasin nyo, kulelat siya. Mataas pa si Cayetano, mataas pa si Soto. Bakit? Kasi siya na lang ang oposisyon eh. Sa ngayon. Nag-iisa na siyang oposisyon ngayon. Mga kaibigan, na merong potensyal na kung tatakbo ay masisilat sila. Ang gusto nila walang makatakbo. Kung may tatakbo, yung hindi mananalo. Kaya sinisiraan na nila yan ngayon. Pero wala na po tayong oras, mga kaibigan, sa mga nakikinig sa atin sa DWBL. Tayo po'y napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. DWBL 12:42 sa inyong mga talapihitan. Lunes hanggang Biyernes. Pero wag po muna kayong aalis dahil tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mga mensahe mula sa, dito po sa ating studio. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire.